Sa gitna ng lumalalang krisis sa Cuba, direktang inihayag ni US President Donald Trump ang kanyang posisyon laban sa bansa. I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Ayon sa ulat, nakaranas ng malawakang blackout ang Cuba matapos mag-collapse ang national power grid ng bansa na pinalala ng kakulangan sa langis dahil sa embargo ng US. Dahil dito, umaabot na sa ilang oras hanggang halos isang araw ang mga brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagdudulot ng pagkaantala sa serbisyong medikal, transportasyon at ekonomiya. Hindi lamang enerhiya ang apektado sa Cuba, kundi pati ang turismo at pagpasok ng mga supply dahil sa kakulangan ng panggatong. Sa kanyang pahayag, inilarawan ni Trump ang Cuba bilang isang mahinang bansa na maaaring pakialaman ng Estados Unidos. Taking Cuba, I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth. They're a very weakened nation right now. Samantala, lumalala rin ang galit ng mga mamamayan sa Cuba dahil sa tuloy-tuloy na kakulangan sa kuryente, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. May mga ulat ng protesta at pagtutol habang ang pamahalaan ay nagsisikap na ibalik ang kuryente at ayusin ang ekonomiya sa gitna ng matinding pressure mula sa Estados Unidos. Sa kabila nito, nagsasagawa na rin ang pag-uusap ang Cuba at Estados Unidos, bagamat nananatiling hindi tiyak kung magre-resulta ito sa isang kasunduan o mas lalong pagtindi ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kath Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon.